God is great, give him all the praise. Hallelujah, name above all names. Fire in his eyes, healing in his veins. Everywhere is glory on this place. Take a look at those scars in his hand and feet. Save our souls for eternity. Worthy is the Lamb, going to the King. Let all the saints and angels sing. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Eyes on the sky, there will be a day he will come and wipe our tears away. No more fear, no more pain, no more sorrow, sin, or shame. The King is coming back again, a reign of love that will never end. For everything you do and everything you do, and everything you sing, I sing to you, my God. You're an awesome God, you're great, and all you do are made to worship you, my God. You're an awesome God, my God. You're an awesome God, you're great, and all you do are made to worship you, my God. You're an awesome God. Hello po, good evening po sa inyong lahat at welcome po sa ating midweek service online. So, nagagalak po ako na muli makita po kayo, makasama po kayo online at I believe na may gagawin po ang Lord sa ating kalagitnaan sa oras na to. So, patuloy lang po tayong mag-react, mag-comment, mag-engage sa ating pong Facebook Live. Mag-share lamang po tayo upang mas marami pong tao ang makapakinig ng kanyang salita sa gabing ito. So, kung nasaan man po kayo, mga kapatid, I pray na nasa maayos po kayong kalagayan. And I also asked everyone po na mga nakikinig to give our undivided attention sa salita po ng Panginoon. Let us treat this, ito pong pag-aaralan po natin, not as a word of man, hindi po bilang aking salita, kundi bilang salita po ng Diyos. And ito po, lagi ko pong pinangahawakan po ito that naniniwala po ako na one word from God can change our destiny. So I believe na kapag nakinig tayo, pinanghawakan natin at sinabuhay po natin yung mga salita natin na papakinggan, mga kapatid, sinapuso po natin, it will definitely change the course of our life. So before po tayo mag-start, tayo pong lahat ay pumikit upang manalangin. Let us acknowledge the presence of God in our midst. Lord, right now, Panginoon, we welcome you in our midst, O God. Holy Spirit, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito, O God. Lord, right now, we lift up to you our midweek service online, O God. Lord, the word that we're going to share right now, Panginoon, the word that we're going to learn tonight, Panginoon. Lord, bigyan mo ng kapangyarihan ang salita aming mga pakinggan sa oras na ito, O Diyos. Kapangyarihan na magbago ng buhay, O Diyos. Kapangyarihan, O God, na magbago ng aming mga sitwasyon, Panginoon. Lord, right now, I pray na as we hear this word, Panginoon, ma-activate yung kapangyarihan na daladala nito, O Diyos. Sapagkat, Lord, pinangako mo sa iyong salita, O God, na lahat ng lumalabas sa iyong bibig, lahat ng mga salita na lumalabas sa iyong bibig, Panginoon, ay may daladalang kakayanan, kapangyarihan, Panginoon. And Lord, hindi ito babalik sa iyo ng void at walang ginagawa, O God. Kaya sa oras na ito, O Diyos,
Hayaan mo na yung may receive naming salita, O God, ay tumubo, magkaroon ng bunga sa aming buhay, O God. Makapagbago ng buhay, O Diyos. Makapagbago ng prinsipyo, Panginoon. Makapagbago ng kaisipan, Panginoon, sa lahat ng makakapakinig, O God. Salamat po. Patuloy po, O Diyos, na kayo po siya maging sentro ng aming pag-uusapan sa gabing ito. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so kagaya po nung ating nabasa na kanina sa announcement po sa ating Facebook page ko na yung pag-uusapan natin, we're still going to talk about the power of God, the power of the Spirit that is living within us. Actually po, naituro din po ito ni Sister Wean last Wednesday through the life of Elijah, experiencing the power within. Naituro din po ito ni Pastora sa Sunday service, that we have the power within us. We've got the power na napakalinaw pong naipaliwanag sa atin. And na actually, kung umattend din po kayo ng leadership training, tinuloy din po ito at dive deeper pa po ni Ate Sara sa kanilang turo. No? And right now, ito rin po yung nilagay ng Lord sa aking puso. Actually, ito po dito po ako nilid ng Lord na pag-aralan itong paulit-ulit na didikdik ni Pastora last Sunday, na ano pong sabi po nila, na ang kapangyarihan ng Diyos, 'di ba? Ang kapangyarihan na raise up, na bumuhay kay Kristo, 'di ba, sa kamatayan, ay siyang parehong kapangyarihan na nananahan po sa bawat isa sa atin. 'Di ba? So, if may Bible po tayo, makibuklat po kayo sa akin in Romans chapter 8, verses 11 to 13 in the Passion Translation. Basahin po natin. In verse 11, yes, God raised Jesus to life. So praise God, dahil si Jesus, bagamat namatay, 'di ba? He was in hell for 3 days, 'di ba? But the grave cannot contain him because of this resurrection power, 'di ba? Dahil hindi po nanatiling patay si Jesus. Hindi po siya nanatili sa impyerno. After 3 short days in hell, he was able to be resurrected through this power. And since God's spirit of resurrection lives in you, so ang good news is, yung espiritu daw ho, yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo Jesus sa kamatayan, ay siyang parehong kapangyarihan o espiritu na nananahan po sa atin sa oras na ito, 'di ba? He will also raise your dying body to life by the same spirit that breathes life into you. The same spirit, kapatid. Yung pareho, 'di ba? I hope that we are getting this, mga kapatid. I hope we are being excited about this. Na yung kapangyarihan, yung espiritu, yung resurrection power na resurrect kay Jesus from the dead is also the same spirit that is living within us. So in short, we're no ordinary beings. We're extraordinary beings because we are hosting that spirit. We are hosting, mga kapatid, that kind of power inside of us. In verse 12, so then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all, and we have no further obligation to live in obedience to it. Sabi po niya, dahil nananahan yung parehong kapangyarihan na yun sa'yo, wala ka ng karapatan or wala ka ng obligasyon na sumunod sa sinasabi ng iyong laman. In verse 13, for when you live controlled by the flesh, you are about to die. So, wala po talagang prize or bonus, kapatid, if you live according to your flesh. Siguro, gratification lang, 'di ba? Na temporary, mga kapatid. 'Di ba? Yung kapag sinunod mo ang sinasabi ng laman mo, 'di ba? Parang masaya at the moment. Pero kapatid, mas malaki po ang singil sa atin diyan. But if the life of the Spirit puts to death the corrupt ways of the flesh, we then taste His abundant life.
So napakaliwanag po ng sinabi doon sa Romans 8:11-13. Tanong mga kapatid, have we ever felt spiritually drained? Pag sinabing spiritually drained, is parang pagod na pagod ka. 0%, kumbaga sa battery mga kapatid. Like, gusto mong gawin yung tama, pero pare-pareho ka pa rin nahuhulog doon sa parehong kamalian mo. Kahit anong klaseng, kahit gaano ka mag-try, sumubok na gawin ko ano yung tama, you can seem to break free from old habits, negative thoughts, or guilt. For sure, ang marami sa atin po dito, naranasan po yan. Diba, na parang gusto kong maging mabait, pero hindi ko magawa. Diba, gusto kong makalaya sa kasalanan, pero hindi ko magawa. Gusto ko pong makasunod, pero hindi ko magawa. The answer is, hindi po tayo nag-iisa. At some point of our lives, naranasan po natin yon. Diba? But here's the good news mga kapatid. Diba? Kagaya ng sinabi ko po kanina, the same power that raised Jesus from the dead is available to us right now. No? Hindi mo na kailangang ma-despair or hindi mo na kailangang maging madrain dahil you keep on trying to be good pero hindi mo magawa. Because right now, kaya mo na. The moment you have received Christ Jesus, kaya mo nang talikuran ng kasalanan. Kaya mo nang makasunod sa Lord because this power that raised Jesus from the dead is made also available to us. Kapatid, hindi bukas, hindi kung kailan ka good enough, kundi ngayon, kapatid. Ngayon, as in right now. And we can also receive it right now. Kapatid, if you're thinking, if you're feeling na until now you're not living or hindi mo naranasan yung kapangyarihan, yung resurrection power na yun, kapatid, right now, I encourage you to tune into this message at sabay-sabay nating tanggapin yung kapangyarihan na yun. Kasi, if we don't experience it right now as Christians, mga kapatid, tayo po ang lugi. Amen? Tayo po yung pinaka-lugi. No? Question, paano ba natin marireceive itong resurrection power of Christ? Diba? Kuya, paano ko ba marireceive to? Ading, paano ko ba marireceive yan? The answer is this, sasagutin din po natin. To receive the resurrection power of Christ, the Bible is clear that the first and most essential step is to be born again through faith in Christ Jesus. So, if you want to have this resurrection power available to you, kapatid, iisa lamang po ang prerequisite. Kailangan magkaroon ka po ng personal na relasyon kay Kristo Jesus. Kailangan mo ma-born again, kapatid. Kailangan mo magkaroon ng bagong buhay. Kailangan mo tanggapin si Jesucristo sa buhay mo bilang iyong Panginoon at dakilang tagapagligtas. Because if you don't allow Him, diba? If you don't have an exclusive relationship with Jesus Christ, then hindi po magiging available yung resurrection power na to sa'yo. Ngayon po, sa ating mga tumanggap na po kay Kristo, diba? Mag-react nga po dyan yung mga tumanggap na kay Kristo. Yan. Praise God. Diba? Kung tumanggap ka na kay Kristo, here's the good news. You can receive this resurrection power. It is readily available to you. Diba? Sabi ng Acts 2:38 in Amplified Version, and Peter said to them, repent, change your old way of thinking, turn from your sinful ways, accept and follow Jesus as the Messiah. So napakaliwanag po ng Acts 2:38. Meron po munang prerequisite. Diba? And be baptized, sabi niya po dito, each of you in the name of Jesus Christ because of the forgiveness of your sins. At kapag ginawa daw po natin yon, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen? Only then,
papanahanan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Anong sabi ni Peter? We need to repent. We need to change our old way of thinking. We need to turn from our sinful ways, tumalikod sa ating mga kasalanan, at kailangan po nating tanggapin si Jesucristo sa ating buhay at sumunod ho sa Kanya and be baptized. At kapag ginawa daw ho natin yun, mga kapatid, matatanggap daw po natin ang regalo, di ba? The indwelling of the Holy Spirit within us. So, papaano yun, di ba? Papaano yung resurrection power dyan, kapatid? This indwelling of the Spirit is the very source of resurrection power. Ang Holy Spirit po, kapatid, no? Ang source nitong kapangyarihan na to. The Holy Spirit is the source of the resurrection power that Jesus had, kapatid. And praise God, dahil tumanggap tayo kay Kristo, nananahan ho ang banal na Espiritu sa atin. At ang banal na Espiritong ito, ang source ng kapangyarihan, yung resurrection power na tinutukoy ko po. Now na alam na po natin kung paano natin matatanggap itong resurrection power na to ni Jesus, ang tanong, ano nga po ba itong tinatawag na resurrection power? Personally, this was alam ko to, narinig ko po ito sa mga preaching, kila pastor and pastora, sa mga pinapakinggan ko pong preachers, pero wala po siyang working definition sa akin. Kumbaga, power, basta alam ko makapangyarihan siya. Diba? Ito yung nag-resurrect kay Jesus from the dead. No? In short, wala pa po akong talagang payak na pagkakaintindi tungkol po dito sa resurrection power. Now, let's define it according to the Bible. Resurrection power is God's Spirit working in us, to bring new life, to break the power of sin, to give us strength to live holy, and secure our eternal hope. Uulitin ko po, resurrection power ay ang banal na Espiritu na nagwo-work, tumatrabaho po sa atin sa kaloob-looban natin. Ang ganda ho ng pagkakasabi sa Ephesians 3:20, yun na i-share ni Ate Sarah sa leadership training. Gusto ko yun in the Message translation. Sabi po niya doon, ang banal na Espiritu, He does not work to force us, diba? He is working within us, pero He is very gentle. And He does not force His way through us, mga kapatid. Yun ang maganda sa banal na Espiritu ng Diyos. Kailanman hindi siya namilit, kailanman hindi siya nag-exert ng kanyang effort by force sa atin, mga kapatid. Hanapin ko lamang po kasi wala po siya sa notes ko. In Ephesians 3:20, in the Message translation, ayan, gusto ko pong basahin para mas accurate ko pong maipaliwanag sa inyo. Sabi po dito, in the Message translation, ayan, Ephesians 3:20, ayan, sabi niya po dito, ayan, Ephesians 3:20. Ayan, pasensya na po sa delay. Ayan, sabi niya po dito, God can do anything, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Diba? So, si Lord, diba? Kayang gawin ng lahat. He does it not by pushing us around, but by working within us. His Spirit deeply and gently within us. So napakaliwanag po doon, mga kapatid, na ang Holy Spirit kailanman tumatrabaho yan sa atin, pero He does not force Himself to us. He works deeply and gently within us.
So balik po tayo doon sa definition ng resurrection power. Ang resurrection power po mga kapatid, ito po ang banal na espiritu, ang pagtatrabaho ng banal na espiritu sa kaloob-looban natin para bigyan daw po tayo ng buhay, bagong buhay. Anong ibig sabihin ng bagong buhay dito kapatid? Yung talikuran yung dating tayo, talikuran yung dating pag-uugali natin, to break the power of sin, para alisin yung kapangyarihan, kalagad tayo doon sa pagkakakulong sa atin ng kasalanan, to give us strength to live holy. The resurrection power gives us the strength. Binibigyan ho tayo ng kalakasan para mamuhay ho ng banal. At binibigyan po tayo ng security sa ating eternal hope. When you have resurrection power, mga kapatid, working in us through the Holy Spirit, 'di ba? Tiwala ka sa kung saan ka papunta, 'di ba? Sa pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo. More on that later on, no? It is not just the power to come back from the grave someday. Bakit ko po sinabing someday? Kasi balang araw ho, pagbalik ho ni Kristo dito po sa lupa, mga kapatid, lahat daw po ng mga tumanggap sa Kanya, lahat ng mga merong exclusive relationship kay Jesus, they will be resurrected. Pero alam niyo po ba na hindi lang po yun yung definition ng resurrection power? It is also the power to live differently today. Amen? Hindi lang sa hinaharap, kundi binibigyan ka po ng kakayanan ng resurrection power na mamuhay victoriously today, to live in abundance today, to live differently like other people today here on earth. Napakaliwanag nga po ng sinabi ni Pablo in verse 11. Diba sabi niya, God raised Jesus to life. At yung Espiritu na nag-raise kay Jesus back to life is also living within us. Ibig sabihin, itong resurrection power na to, hindi ito isang abstract lang, kapatid. Pwede mo itong maranasan ngayon. It is God's Spirit living and active in every believer. It is possible, kapatid, na maging active ito sa'yo. Diba? Lalo na kapag tinanggap mo si Kristo. Sa mas madaling salita, in simpler terms, yesterday's sins no longer control me. Diba? Ang ibig sabihin ng resurrection power, ang Holy Spirit tumatrabaho para ang kasalanan ko dati ay wala ng control sa akin. Today, I can walk in new life. This resurrection power work by the Holy Spirit within me enables me to walk in a new life. Binibigyan ako nito ng kakayanan na lumakad dun sa bagong buhay na binigay sa akin ni Lord. And tomorrow, I have hope that even death cannot steal. Through this resurrection power, binibigyan ho ako nito ng pag-asa na kailanman hindi kailan mananakaw ng ninuman. Diba? So, I hope alam na po natin kung ano yung ibig sabihin ng resurrection power. Now, punta na po tayo doon sa main na pag-uusapan natin, mga kapatid. Why is the resurrection power relevant to us today, Christians? No? Bakit gaano po kahalaga, 'di ba? Bakit kaya mahalaga itong resurrection power sa atin bilang mga Kristiyano? In short, ano po ba ang ginagawa ng resurrection power na ito sa atin bilang mga Kristiyano? Bakit kailangan niyo pong malaman kung ano ba itong resurrection power? At bakit ho kailangan nag-ooperate po ito sa buhay natin ngayon? Tatlo lamang po ito. Number 1, the resurrection power gives us power to face life's struggles with hope. It gives us the power to face life's struggles with hope. Ibabase ko ho yung ating points doon po sa ating main text sa Romans 8:11-13. At ang una po is, binibigyan daw ho nito tayo ng kapangyarihan na harapin
ang mga pagsubok sa buhay natin ng may buhay na pag-asa. With hope. Sabi ng verse 11, and since God's Spirit of resurrection lives within you, He will also raise your dying body to life by the same Spirit that breathes life into you. Sabi niya po dito in verse 11, kung ano man yung patay na nandyan sa buhay mo, ano mang parte ng buhay mo na patay, because the Spirit that raised Jesus from the dead is also living within you, bubuhayin niya kung ano man yung patay dyan sa iyong buhay. Amen? So, ang ibig sabihin po nito, di ba, binubuhay niya kung ano man yung patay, yung hopeless sa atin, sa ating buhay, kapatid. Resurrection power is not just for the future when we get to heaven. It is for today, in the middle of our pain, fear, and struggles. Alam niyo po ba itong resurrection power, mga kapatid? It can also be used today. No? Because today, if you are facing struggles, if you're in the middle of pain, if you're in the middle of fear, mga kapatid, binibigyan ka nito ng pag-asa that, hey, hindi yan yung final story. Na yung mga patay sa buhay mo, di ba, yung mga patay na areas na buhay mo, sa hopeless situation sa buhay mo, kayang-kayang buhayin ng resurrection power na to. Di ba? This means God's resurrection power brings life even to the dead and weary places in our present experience. Ano ba yung patay na parte ng iyong buhay? Maaaring yung maaaring yung commitment mo dati sa Lord. 'Di ba? Maaaring broken broken ka ngayon, kapatid. Burn out yung faith mo, pagod ka na lumakad sa pananampalataya, or you are just facing another hopeless situation, kapatid. Through this resurrection power living inside of us, kapatid, kayang-kaya mong harapin ang mga sitwasyong ito ng may buhay na pag-asa. Why? Kasi itong resurrection power na to, yung bumuhay sa patay na katawan ni Jesus, ay kaya rin pong buhayin yung mga patay na aspeto ng ating buhay. Ang sinasabi po ni Pablo dito, the hope we have in Christ reframes our pain. Hindi ka, alam mo yun, hindi ka mananatiling lugmok, kapatid. Hindi ka mananatili na na malungkot. Hindi ka nanatiling nasasaktan, kapatid. Why? We do not suffer like those who have no hope. Diba? Kapag alam mong wala ng pag-asa, grabe ang iyak mo. Lord, wala na to. Grabe, Lord, wala nang mangyayari. Pero, alam mo yun, iba ang reaksyon ng mga Kristiyano na alam mong meron pang gagawin ng Lord doon sa kanilang situation. Alam niyo yun, kapag may plan B pa, diba, ako personally, diba, kapag alam kong meron pang alternatibo na pwedeng gawin doon sa sitwasyon ko, I am not easily discouraged. Diba? Instead, ang lagi kong sinasabi, ito pwede pang gawin itong plan B. Diba? At iba yung magiging reaksyon ko dun sa mga tao na nag-fail at wala na akong plan B. Grabe siguro yung iyak nila. Grabe siguro yung pangamba, yung takot sa kanila. Pero kapag alam mo na may plan B ka, plan C ka, diba, hindi ka madaling ma-discourage. Yes, you will be hurt. Yes, may pain. Pero temporary lamang po ito. Hindi ka kinakain ng pain mo. Diba? Sabi ni Pablo, we do not suffer like those who have no hope. Sabi niya in 1 Thessalonians 4:13, in Amplified Version, now we do not want you to be uninformed believers about those who are asleep in death. Ang illustration po ni Pablo po dito in 1 Thessalonians 4:13 ay ang katotohanan tungkol po doon sa mga namatay na. 'Di ba? Doon sa mga family members ng mga believers na namatay na. Sabi ni Pablo dito, ayoko na kayong maging clueless, mga kapatid ko sa Panginoon. Mga believers, ibig sabihin yung mga tumanggap na po kay Kristo, yung meron akong resurrection power sa kanila. Sabi ni Pablo, ayoko, naiiyak-iyak kayo dyan na parang walang pag-asa.
Sabi niya, gusto kong malaman nyo, yung mga nangamatay nating mga kapatid, sabi niya, so that you will not grieve for them as the others do who have no hope beyond this present life. Ano pong ibig sabihin nito? Ito kapatid, merong hope pagkatapos ng buhay na ito. Mga fellow believers, sabi ni Pablo, gusto kong malaman nyo na pagkatapos ng buhay na to, meron pang kasunod. May eternal life pa sa langit. And I don't want you to grieve like those people na walang pag-asa pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Diba sabi ko nga sa inyo, iba ang iyak ng mga tao na wala nang kapag-asa. Pero tayo, iba ang reaksyon natin. Iba tayo haharap sa mga pagsubok kapag alam natin na meron pang kayang gawin ng Lord, na hindi pa huli ang lahat. Amen? That this resurrection power can still resurrect the dead areas of our life. Diba? This resurrection power does not remove all problems. Hindi ko po sinabing wala na ho tayong maranasang pagsubok sa buhay, pero pinapalakas daw ho tayo nito na ma-endure po ang mga bagay na yon with unshakable hope. Diba? Bagamat may naranasan kang problema, pinapalakas ka po nitong resurrection power para matiis mo yung mga pagsubok na yan with unshakable hope, nang may pag-asa, na kahit nahihirapan ka pa rin, daladala mo pa rin yung pag-asa na, hey, hindi pa patay ang sitwasyon ko, na kaya pa itong baguhin ng Diyos, na kaya pa ng Diyos na i-turn around itong situation ko. It reminds us that no pain is wasted, no tear is unseen, and no struggle is final. Hindi pa final itong naranasan ko. I know, because this resurrection power through the Holy Spirit working is inside of me. Diba? Kaya nga, kagaya nung pagkamatay ni Jesus, hindi pa final. Diba? Remember, your struggles, our struggles, are not the end of our story. Diba? Number 2, it gives us power to live free from sin, mga kapatid. No? The resurrection power, binibigyan daw ho nito tayo ng kapangyarihan para ho mamuhay ng malaya sa kasalanan. Sabi ng verse 12, so then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all. Wala na daw pong claim sa atin, wala na daw pong control sa atin ang ating flesh na selfish. And we have no further obligation to live in obedience to it. Dahil dun sa resurrection power that is living within us, wala na daw ho tayong obligasyon sa ating sarili o yung old self, yung flesh natin na sumunod sa ginugusto nito. Praise God. Diba? Tingnan po natin, pansinin po natin, Paul would not command us to resist sin if it were impossible. Amen. Hindi tayo uutusan ni Pablo na i-resist ang kasalanan kung imposible na ma-resist ang kasalanan. Ngayon, inuutusan niya tayong ma-resist, to say no to sin, because posibleng tumalikod sa kasalanan. Posible to say no to sin. And it will be possible through this resurrection power living inside of us. The resurrection power of Christ gives us the ability to say no to sin and yes to righteousness. Diba? Ano po bang sitwasyon natin dati? In Ephesians 2:1-2 in TLB, in verse 1 sabi niya, once you were under God's curse, doomed forever for your sins. Ibig sabihin, talagang tinadhana ka na maging alipin ng kasalanan. Dati ho, sin is our master. Diba? At wala po tayong kapangyarihan to break free on our own. Sabi niya in verse 2, actually, you went along. Diba? Kumbaga, go with the flow ka, with the crowd, and we're just like all the others, full of sin, obeying Satan, the mighty prince of the power of the air, who is at work right now in the hearts of those who are against the Lord. Dati po, wala kang kakayanan to break free from sin. Sabi ng verse 2, you are just going
along, di ba? Para kang go with the flow, kapatid. Kung ano yung ginagawa ng mundo, ginagawa mo rin. Kasi wala kang control sa iyong sarili. Dati ho yun. Di ba? Pero ngayon na na-receive mo na ang banal na Espiritu ng Diyos at ang resurrection power that made Jesus alive again, kapatid, you can now say no to sin. At hindi lang po yun hindi ka lang binibigyan ng resurrection power ng kapangyarihan to say no to sin. It also enables us to be transformed from the inside out. Hindi ka lang niya binibigyan ng kapangyarihan to say no, di ba? Binibigyan ka rin niya ng kapangyarihan na mabago from the inside out, di ba? Sabi in Titus 2:11-12 in the Passion Translation, God's marvelous grace has manifested in person through Jesus, bringing salvation for everyone. In verse 12, this same grace teaches us how to live each day as we turn our backs on godliness. Tumatalikod ka sa ungodliness and indulgent lifestyle. And it equips us to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Diba? And kapatid, sakaling ma-fall ka to sin or temptation, alam nyo ba kapatid, na through this resurrection power, nire-remind ka niya na hindi ka mananatiling hindi ka mananatiling failure o talunan sa kasalanan. In Christ, diba, through this resurrection power, kahit nagkasala tayo, nagkamali tayo, we can get up, we can be forgiven, and we can keep walking in victory. Nangako ang Lord in Proverbs 24 verse 16 in the Passion Translation, sabi niya, "For the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times, but they will continue to rise over and over again." Diba? Through this resurrection power living within us, kahit minsan nagkasala tayo unintentionally, or intentional man yan kapatid, meron kang kapangyarihan to stand up, to be forgiven, and to walk in victory again. Remember, living free from sin is not willpower, but spirit power. Tandaan po natin, ang pamumuhay ng malaya sa kasalanan, hindi po natin ma-achieve yan through willpower lang. Not just to ourselves, but through the spirit power. The resurrection power living inside of us, working through the Holy Spirit. The Spirit who raised Jesus is alive in you, giving you victory daily. And last po, ano po ba ang ginagawa nitong resurrection power na to? It gives us power to live life in abundance. Anong sabi sa verse 13? "For when you live controlled by the flesh, you are about to die. But if the life of the Spirit puts to death the corrupt ways of the flesh, we then taste His abundant life." Diba? Pag sinabi hong abundant life, kapatid, actually, easily, na po ito, explained na sa atin. Hindi lang po ito talking about a life free from problems or buhay na punong-puno ng pera, ng kwarta, ng material wealth. Biblically, abundance means living a life that is full of God's presence. Diba? Sa John 10:10, yung Zoe, the God kind of life. Ang ibig sabihin po nun, kapatid, living a life full of God's presence, punong-puno ng presensya ng Lord. Ano pa? Punong-puno ng purpose ng Lord. Hindi ka lang nabubuhay sa mundong ito just to live for the sake to live, kundi nabubuhay ka according doon sa purpose na pinagkatiwala ng Lord sa iyo. Full of God's peace, di ba? Hindi ka nabubuhay sa mundong ito na parang, alam mo yung aligaga ka, ay sana, ano kayang gagawin ko? Saan ako kukuha ng ganito? Saan ako kukuha ng ganitong pangailangan? Anong mangyayari sa akin? Di ba? Wala yung FOMO or fear of missing out. Walang fear of the future. Abundance means living life on earth with peace, full of peace. At ano pa? Full of provision. Hindi lang sa material na aspect kundi mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Nothing missing, nothing broken. Yun po ang ibig sabihin ng abundance. Diba?
And actually, if I may add, dinefine din po ni Pastor dati ang meaning ng abundance. Ibig sabihin nun, living in fruitfulness. Diba? Fruitfulness, you're not just busy, you're being fruitful. Diba? You're managing your time and resources well. Diba? May purpose. No? So ano po yung tatlo na kung bakit kailangan nating malaman yung resurrection power at ano bang ginagawa nito? Number 1, it gives us the power to face life struggles with hope. Number 2, it gives power to live free from sin. And number 3, it gives us power to live life in abundance. Last question, how can we experience and live out this resurrection power? Alam na natin kung paano ma-receive. Kailangan meron tayong personal relationship. Alam na natin kung anong ibig sabihin ng resurrection power. Alam na natin kung anong ginagawa nitong resurrection power. Ngayon, last question. Paano ko ba ito ma-receive? Paano ko ba ito ma-experience, ading kapatid? Ito lang po, isa lang po ibibigay ko. Bagamat marami, pero isa lang po ang share ko. We must surrender daily to the Holy Spirit, mga kapatid. Surrender is the doorway to living in resurrection power. Alam niyo po kung bakit nagkaroon ng resurrection power si Jesus? Because He was able to surrender Himself in the Garden of Gethsemane. It activated the resurrection power. Yun yung naggarantiya kay Jesus na hindi siya mananatiling patay, kundi mabubuhay siyang muli. Diba? Through surrender, He was able to obey. Through surrender, He was able to follow kung ano yung pinapagawa ng Lord sa Kanya. And we need to do the same thing. The more we yield, the more He feels. The more He feels, the more we experience His life flowing through us. Last verse, Romans 12:1-2 in the Passion Translation. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? To surrender yourselves to God, to be sacred living sacrifices, and live in holiness, experiencing all that delights in His heart. For this becomes your genuine expression of worship. Verse 2, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Kapatid, this is your challenge. If you want to experience this resurrection power in your life today. Kapatid, kung tinanggap mo si Kristo, available na yan sa'yo. Ngayon, para maranasan mo, all you need to do is to surrender to the Holy Spirit. Surrender to God. Surrender the control to the Holy Spirit, kapatid. So, yun lamang po. I hope na may mga natutunan po tayo at I hope magamit po ito ng Lord para po kung mabago, siguro maliwanagan po tayo in some way sa mga naranasan po natin. So, patuloy lang po tayong mag-share ng message na to. Ito po ang maganda, kapatid, no? Hindi po nawawala itong message na to sa ating Facebook page. Pwede po natin itong balikan at pwede po natin itong i-share, di ba? Sa ating mga kapamilya kahit hindi po nila naabutan yung 7:30 na airing po nito sa ating Facebook page. Just click share at copy link. I-send nyo po sa Messenger, i-PM nyo po sa kung kanino nyo po gustong i-send, kung sino pong gusto nyo na makapakinig nito. So, wag po tayo magsawa na makinig ng salita ng Diyos. And again, let's dare to live on the resurrection power of Jesus. Hindi ko nabanggit yung title. Our title is Living in the Resurrection Power of Jesus. Yun lamang po. To God be all the glory and see you all next Wednesday. Bye-bye po.